Palaging bida sa Diyos ang mga taong mapagkumbaba dahil ito ang katangian ng pag-ibig. At tanging sa kababaang loob lamang ang isang tao ay tunay na makapaglilingkod sa kanyang kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na pinipili ng ilang mga panauhin ang mga upuang pandangal, kaya't sinabi niya ang talinghagang ito sa kanila. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas kilala kaysa sa iyo. Baka lapitan ka na nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, "Maari bang ibigay mo ang upang iyan sa taong ito?" Sa gayon mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Mabuti pa, kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, "Kaibigan, dito ka sa kabisera," mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay lowly. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan, huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video na ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Napakahalaga po ng kababaang loob, ng humility, ng lowliness. At ngayong araw na ito, kasabay na ginugunita natin ang isang dakilang santo sa ating simbahan na si Saint Charles Borromeo o San Carlos Borromeo, na noong siya ay maging arsobispo at kardinal, ang kanyang motto ay humilitas. Ibig sabihin, humility, kababaang loob. At ito yung nangibabaw na katangian ni San Carlos Borromeo. Subalit sa kabila ng kanyang kababaang loob, napakalaki at napakarami ng kanyang kontribusyon sa simbahan. At sa kabila rin ng kanyang mataas na posisyon bilang cardinal priest, ay nandun pa rin yung kanyang kababaang kalooban. Si San Carlos Borromeo ay naging bahagi ng malaking pagbabago sa simbahan, especially during the time of the Protestant Reformation. Maraming lumabas, umalis, humiwalay sa simbahang Katolika dahil sa ilang mga doktrina. Dahil, totoo naman na kinakailangang may mga baguhin, ayusin sa simbahan during that time, pero ang naging solusyon ng mga reformists tulad ng mga protestante ay tumiwalag, lumayo, umalis sa simbahan, at sila yung hanggang ngayon ay tumutuligsa sa simbahang Katolika, where in fact pwede namang baguhin ang simbahan within, sa loob. At ito yung ginawa ni San Carlos Borromeo. Isa siya sa mga nanguna para sa pagbabago ng simbahan na hindi kinakailangang tumiwalag, hindi kinakailangang umalis sa simbahan, kundi umpisahan ang pagbabago within the church. At napakahalaga ng virtue of humility. Dahil sa kababaang loob, doon nag-uumpisa ang pagbabago. At yan ay nag-uumpisa sa sarili. Mga kapatid,
Ang simbahan ay sumasailalim sa palagiang pagbabago. But the change, the transformation should always come from within. You don't need to get out of the church. Hindi mo kinakailangan lumabas sa simbahan para baguhin ang simbahan. Sabihin, mali ka. Dapat may baguhin sa'yo. We can change the church from within. At mag-uumpisa yan sa mismong ating sarili. At nag-uumpisa rin sa sarili sa pamamagitan ng humility, kababaang loob. Ito yung napansin ni Jesus sa ating gospel. Napansin niya yung inanyayahan sa isang kainan, sa isang salo-salo, aba yung mga bisita, dire-diretso na umuupo sa panauhing pandangal. Kaya sabi ng ating Panginoon, kapag inanyayahan kayo, huwag kayong dire-diretso doon sa place of honor. Huwag doon sa lugar na para sa panauhing pandangal kasi baka naman mayroong mas mahalagang taong inanyayahan kaysa sa'yo. Baka sabihin nung nag-imbita sa'yo, kaibigan, pwede bang doon ka muna, bigyan mo ng lugar ito? Abay, syempre mapapahiya ka. At isa talagang kahiya-hiya dahil malalagay ka doon sa pinakaabang kalagayan. Ang sinasabi ng Panginoon, ilagay mo palagi ang iyong sarili sa abang lugar. Always be humble. Huwag maghangad ng special place, ng special position. Huwag maghangad ng mataas, kundi hangarin na maging mababa ang loob. Mga kapatid, ito isang mahalagang katangian. Tayo pa naman, most of the time, gusto nating tayo ay napapansin. Gusto nating tayo napapasalamatan. Gusto natin na tayo napaparangalan. Sometimes we have to check our intentions. Minsan, kahit yung paggawa natin ng mabuti, yung pagtulong natin sa kapwa, there are times na tayo naghihintay ng kapalit. Ginagawa mo ito para lang maparangalan ka. Ginagawa mo ito para lang mapasalamatan ka. Ginagawa mo ito para tingalain ka at kilalanin ka. If that is your intention, then that is not a pure intention. Mawawala ng bisa at saysay ang lahat dahil sa maling intensyon. Subalit gawin natin ang mga bagay na may kababaang loob. Kaya nga ito yung sinasabi ng ating Panginoon, para bang sa Kanya, laging bida ang mga taong may mababang kalooban. Para sa Diyos, palaging bida. At para sa Diyos, palaging kawawa yung mga mayayabang, yung mga mapagmataas. Sa kwento ng Diyos at sa paningin ng Diyos, palaging kawawa ang mayayabang at mapagmataas. Subalit palaging bida ang may mababang loob. Kaya nga, mga kapatid, this is something that we'll have to learn. Pero, yung school of humility, mahirap yun. Dahil ang school of humility sometimes is humiliation. Yung maramdaman mo na wala kang halaga at wala kang kwenta. Na maramdaman mo na hindi mo kaya, na mahina ka. Na maramdaman mo at maranasan mo na ikaw rin ay tumatanggap lamang ng pag-ibig. Mga kapatid, napakahalaga that we learn humility. Ito'y grasya ng Diyos. Ito'y biyaya ng Diyos. Kung paanong ang Diyos ay nagpakumbaba, pagamat siya'y Diyos, hindi niya itinuring ang sarili, nakapantay ng Diyos. Sabi sa sulat ni San Pablo, apostol sa mga taga-Filipos. Pero siya naging alipin, siya naging katulad natin, naging tao. That is the humility of God. At dahil din sa kababaang loob ng Diyos, nagapi niya ang kasamaan, ang kasalanan. Marami ang naidudulot na mabuti ng totoong kababaan ng kalooban. Because it is only in the context of humility that we can worship God. Ang taong mayabang hindi sasamba at hindi magpupuri sa Diyos dahil ang taong mayabang sarili ang sinasamba, sarili ang pinupuri. At ang taong mayabang will never serve other people dahil ang mayabang sarili lang ang pinaglilingkuran. Kaya ang taong mayabang at mapagmataas hindi marunong magmahal. And that is the exact opposite of love. Mga kapatid, hilingin natin sa Diyos na tayo ay matutong maging mapagpakumbaba. Sapagkat sa kababaan ng kalooban, tayo
maaaring sumamba sa Diyos at maglingkod sa ating kapwa. No other way but humility and love. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, turuan at tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba upang kami makasamba sa iyo ng totoo at makapaglingkod sa aming kapwa ng totoo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.